Ilang buwan bago ang opisyal na paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, may mga pahiwatig ng magbabago ng alyansa ang ilang politiko. Hindi na raw bago ang ganitong kalakaran tuwing panahon ng eleksyon sa Pilipinas. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Noong 2013, magkakakampi ang United Nationalist Alliance, PDP laban at Puwersa ng Masang Pilipino. Magkakaalyado naman ang Liberal Party ng Administrasyon, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at Laban ng Demokratikong Pilipino. Ngayon, 11 buwan bago ang eleksyon 2016, ano kaya ang magiging pinal na hulma ng mga alyansa ng mga puwersang politikal? Si dating Congressman Danilo Suarez, isa sa mga lider ng Lakas CMD na nagsolo noong nakarang eleksyon, nagpahayag na ngayong araw mula sa Infanta, Quezon. Si Vice President Jejomar Binay daw ang pinasusuportahan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kasama rin ni Binay sa Infanta si Senador Ralph Recto na kilalang taga-Liberal Party pero tumanggi itong magpa-interview. We are polarizing without a formal signing agreement of a tactical alliance. We're gearing towards that. Ang una coalition naman na nagdala sa kandidatura ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2010, partido na ngayon na magdadala kay Vice President Jejomar Binay sa 2016. Pero ayon sa isang mapagkakatiwalaang source sa kampo ni Binay, sa ngayon hindi pa tiyak kung magiging bahagi pa ng kanilang koalisyon ang partido ni Estrada na Puwersa ng Masang Pilipino o PMP. Si Estrada na rin ang nagsabi pipili pa siya kung si Binay ba o Senadora Grace Poe ang susuportahan niya. Aminado ang mga taga-una na hanggang ngayon, wala pa silang konkretong alyansa sa PMP na Estrada para sa 2016. Kaya ito ang isa sa ikinakasan ng una ngayon. Bukod sa pakikipag-usap sa partidong laban ni Piping Cojuangco, tiyuhin ng Pangulong Aquino at kilalang taga-suporta ni Binay. Ayon kay Attorney J.V. Bautista, ang spokesman ng una, posibleng sumuporta rin kay Binay ang Nationalist People's Coalition o NPC, National Unity Party at Lakas CMD. Kami po ay pinakamalapit na sa partido ni President Mayor Erap Estrada. Ako po yung maasa na hindi magkakaroon ng pagbabago itong alyansa na ito. Ang NPC, isa sa pinakamalaking partido sa bansa, ay itinatag ng isa pang tiyuhin ng Pangulo, si Danding Cojuangco. Pero ilang taga-NPC na ang nagpahayag ng suporta kay Poe kahit hindi pa ito nagdedeklara. Ayon pa sa aming sources, may ilang kaalyado rin ang Pangulo sa Kamara na nagpaalam na rin na iba na ang susuportahan sa 2016. Pero sabi ng spokesman ng LP, matatag pa rin ang kanila alyansa sa iba't ibang partido. Ang direktiba ng ating Pangulo ay ma-preserve if not ma-expand yung coalition. Ayon naman sa ilang miyembro ng Partido Liberal na nakausap namin, ang malaking problema ng partido sa ngayon ay may mga miyembro itong hindi pabor sa inaasahang pagpili ng Pangulo kay DILG Secretary Mar Rojas bilang standard bearer. Dati nang napaulat ang umunay paksyon na ito sa LP at ayon sa aming source, ganito pa rin ang sitwasyon ngayong 2016. Pero ayon sa ilang LP congressmen na nakausap namin, maghihintay silang i-anunsyo ang kanilang standard bearer bago magdesisyon. Itinanggi ng LP ang hidwaan sa loob ng partido. Lahat kami sa LP ay susuporta at irerespeto kung sino ang itaas ang kamay ng ating Pangulo. Ang kampo naman ni Poe na napapaulat na posibleng tumakbo rin, bumubuo na rin umano ng koalisyon na magsisilbing makinarya niya bilang independent candidate. Ayon sa aming sources, ang inaasam na koalisyon ng kampo ni Poe ay NPC, PMP, Partidong Demokratikong Pilipino ni Senador Coco Pimentel at Nationalista Party ni dating Senador Manny Villar. Patuloy pa raw ang kanilang pag-uusap. Ayon sa isang political analyst, realidad na sa politika sa Pilipinas ang paglipat-lipat ng alyansa ng mga politiko tuwing papalapit na ang eleksyon. Resulta raw ito ng umiiral na multi-party system. Wala namang talagang wala naman talagang totoong political party system. No? Ang meron tayo ay yung party system ng mga politiko, ng mga traditional politicians. Para magkaroon talaga ng isang tunay na political party system, dapat maisabotas na itong anti-dynasty bill. Sandra Aguinaldo, GMA News.